Lalong dumarami ang nagtambak na container vans sa North Harbor na hindi na i-deliver dahil sa patuloy na protesta kontra sa daytime truck ban sa Maynila. Banta ng truckers, maging ang mga ordinaryong mamamayan, maaapektuhan na rin kapag hindi pa rin nirepaso ang ordinansa. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Maris, patuloy ang protesta na ginagawa ng mga truck drivers at operators dito sa Manila North Harbor. Bitbit nila ang mga banner habang nasa harap ng gate ng North Harbor. Pag may mga darating na cargo truck, kinakausap nila ito. Ito ang kanilang ginagawa upang maipakita ang kanilang pagtutol sa bagong ordinansa ng lungsod ng Maynila. Nalubos daw na makakaapekto di lamang sa mga trucker, operator, cargo owner at higit sa lahat sa mamamayan. Mga perishable goods lamang at petroleum products ang hindi apektado. Ang ibang produkto naman na dito rumaraan ang ngayon di na ilalabas sa port dahil na rin sa protesta. Kapansin-pansin din ang patong-patong na container van sa port na dati-rati ay hindi nangyayari. Araw-araw kasi ay nasa 2,500 container vans ang dumarating. Kaya naman pag isang linggo pa raw na di mailabas, ang mga ito ay aaray na ang maraming tao dahil mararamdaman na daw ang epekto nito sa merkado. Kaya naman ang dating 5,000 pesos per cargo van na kanilang sinacharge, dodoble na raw ang presyo nito. Maninindigan naman daw ang mga nagproprotesta sa kanilang paniniwala hanggat di raw sila dinidinig ng maayos ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ano ngayon ang iisipin ng, let's say, yung exporter na nagpo-process ng kargamento yan? Mukhang mahirap na yata magnegosyo rito. Hindi dito sa Maynila, kundi dito sa Pilipinas. Baka lumipat na kami sa Myanmar o kaya Vietnam. At kung ito basta patuloy na ipatutupad, habang buhay na parusa to, no? Hindi lang sa amin, hindi lang sa kabuhayan ng aming mga driver at pahinante, kung hindi doon sa macroeconomic ng Pilipinas. Kasi maraming matatamaan. So kapansin-pansin nga, no, habang tumatanghali, mas marami ang dumarating dito at sumasali sa protesta. Kung makikita nyo sa akin likuran, ikumpara nyo kaninang mga alas 9, mas marami pang ang taong naririto. At ito nga yung problema ngayon ng North Harbor, no, yung sa likuran ko. Makikita ninyo, sabi ng mga truck drivers dito at operators, usually hanggang 2 patong lang ang mga cargo van. Pero ang nangyayari ngayon, makikita ninyo 3 patong na at sa tingin ko yung sa iba sa likod, hanggang 4 o 5 patong pa. At ngayong araw din, nagdagdag na rin ng karagdagang mga pulis ang lokal na pamahalaan ng Manila. Kung makikita nyo, doon naman sa may kabilang side, naglagay na sila ng outpost o ng checkpoint. According naman dun sa mga pulis na nakausap natin, nandito sila para magpanatili ng peace and order at hindi naman daw sila manggugulo sa protestang ginagawa ng mga truck drivers at operators. Samantala, at itong Road 10 sa aking likuran, mapapansin ninyo ganitong oras, usually traffic na ito, pero dahil nga sa umiiral na truck ban ay maluwang na yung kalsada at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. At yan muna ang latest mula dito sa Manila. Balik sa Maris. Oo, Jay, kanina sinabi mo na sa loob ng 1 linggo mararamdaman na ng mga tao na yung aray, kapag magpapatuloy yung ganitong sitwasyon. Pero hanggang ilang araw naman na ganito yung sitwasyon na talagang tumatambak yung mga container vans na yan dyan sa area na yan bago tuluyang mapuno yung port na yan at hindi na makapagbaba pa ng iba pang mga raw materials? Actually, Maris, yan yung isa sa mga bagay nga na sinisikap pa natin mula kaninang umaga na may makausap tayo sa North Harbor. Kaso ang problema, sarado sila sa media, ayaw tayong papasukin sa loob. At the same time, nung may nakatawag sa atin sa opisina, sa PPA, ang sabi nga lang nila, kung ano daw po yung pahayag ng mga leaders, ng mga operators at truck drivers dito, ganun din daw po yung side nila. So sa ngayon, sinisikap pa rin natin na sana nga meron ng lumutang na spokesperson o sino man tigaloob para malaman nga ng publiko kung gaano kalaki ang magiging epekto nga nito kapag lalong tumagal ang gagawing kilos protesta rito. Maris? Maraming salamat, Jay Sabale.